pumunta ka dito ng maaga. Yan. Polar bear! Cute! Good morning, Kasamis! It's a beautiful morning and it's our day 5 here in Beijing. Yes, day 5 na natin dito sa Beijing and this will be our last full day here in Beijing kasi tomorrow pupunta na kami ng Guangzhou. So, ayun, explore ulit tayo guys ng mga ibang spots here in Beijing. And for our first step today, pupunta namin yung Beijing Zoo. So, tara guys. And alam niyo, malamig yung simoy ng hangin. Grabe, naka-skirt pa naman ako today. So, ilalaban natin to guys. Grabe, mag-start na talaga yung fall season dito sa Beijing, guys. And alam nyo ba, sabi ng guide naman nakaraan, na yung November, parang winter na daw sa kanila. Minsan nag-snow na pag November. Grabe. Hindi ko in-expect na ganito yung weather dito, guys. Kaya naman Baguio weather na sobrang lamig, pero kinakaya pa naman with the normal na damit. Yan. So, ulit guys, punta muna tayo ng train station and commute tayo going to Beijing Zoo. Ito pala yung everyday na dinadaanan namin since malapit lang sa hotel, yung One Fujing Street and yung Jinyu Hutong na train station. Yan, may Miniso pa dito na malapit sa amin, guys. And this is a really good spot, guys. Good location talaga to. Pupunta kayo ng Beijing, dito kayo magstay. So, we are here at Nanlubushang Station. So, lilipat naman ulit kami ng ibang train line, number 6. So, let's go guys. Medyo malayo-layo pala siya. Like almost an hour din. Pero kasali na dun yung paglalakad and transfer. So, let's go. And yes, we made it here sa Beijing Zoo Station. Saan ba yung daan? Ay, ayan na. Paglabas mo, dito na. Yan na guys, oh, Beijing Zoo. Lumig. Gusto ko lang talagang makita yung panda. But right now, magbi-Beijing Zoo tayo, guys. Ayun pala, guys. Pupunta muna tayo sa ticket office. Bibili ng ticket. Kala ko dun yung bilihan ng ticket. So, ayan pa pala. So, paglabas sa exit C, ayan na yung ticket office. So, ito yung pagkakamali ko, guys, ha. Na para maiwasan nyo. Wala kaming WeChat account. So, importante yung WeChat, guys. Halimbawa, kung bibili kayo ng ticket sa mga attractions, ayun, wala kami. So, meron silang official WeChat account kung saan ka makakabili ng ticket. And even sa mga attractions gaya ng Forbidden City and iba pa, WeChat talaga sila. So, ito yung guide, guys. Oh, so, mga birds, amphibian, aquarium, lion, tiger, giant panda, polar bear. Ito naman dito guys ay yung giant panda. Pero dami pa palang ibang mga species ang andito. Kaya tara mag-stroll tayo kasi napakalawak niya guys. Ay, iba pa pala yung bayad sa giant panda. Pero mura lang guys. 5 yuan lang yung bayad. 40 pesos yung additional. Yan. Shishe. Grabe guys, 1 hour na kami dito. Pumipila. Hindi pa kami nakakapasok sa loob. Ito kasi yung pila kung saan makikita mo yung star na panda, si Menglan. Pero hindi namin magets, but ang tagal na namin dito pumipila. 12:45 PM. Start kami dito 11:40 AM. Hindi talaga namin nantay guys. Gutom na gutom ako. Makasad. Yan. Oh, cute. So, yung pinilahan naman kanina, guys, yun yung Olympic panda na si Menglan. Kaso lang, sobrang tagal talaga doon. So, dito na lang kami sa Asian panda, guys. Sila, oh, ayan siya. Sleeping time kasi nila paghapon, guys. So, if you want to see them na active,
pumunta kayo dito ng maaga. Morning talaga guys, active ang mga panda. Ngayon kasi sleeping time na nila. So guys, so artificial breeding yung panda nila. Ooh. Man. Ikaw po, baratag sa ta. Alipig. 5, 4, 3. Layo oras na. Kaila ka, ane. Kilala niyo yan. Ni hao. Vanilla. Strawberry. This one. Eh. If I... What cute. Ang lawak niya guys, grabe. Isa pa lang napupuntahan namin. Kaya may hippo, polar bear, China tiger, monkey, giraffe. Hala. Yan, nandito na kami sa monkey village. Siba niya ang pintre. Guys, ano pala nila ngayon? Sleeping time. Kaya ayun, tulog na tulog yung mga animals. We're excited to see polar bears for the second time. Polar bear! Hello! Hi! Hi! Hello! Hi! Cute! Tumapo siya. Grabe guys, sobrang nag-enjoy kami dito. Alam mo yun, affordable na, ang dami pang mga available ng animals na pwede nyo makita dito. And grabe guys, yung mga animals dito, ano siya, ang tataba. Halatang hindi talaga pinababayaan ng park. And imagine, public zoo ito guys ha, as in. And imagine, ang tagal na ng zoo na to, 1906 pa. Bongga. As in, lion and tiger naman kami pupunta. Ayan. Oh. Gani mo, murag tinuod. Korean tiger. Nga po dito. Change of plans, hindi na pala kami papasok ng aquarium. May bayad pala. 160 RMB yung bayad doon. So, hindi na lang kami papasok sa aquarium. Hindi na pala kami nito guys, 10 yuan. Kasi, kakapagod na. Ang layo na nilakad namin. Let's go! Bye-bye! Saka mo na agdire, pwede ka mo na og.
dinadaanan namin guys, hindi pa namin ito napuntahan. Buti na lang sumakay na kami. Penguinland ako ka daw. Ah, Penguinland. Hindi namin ito napuntahan tong Penguinland. Sobrang laki kasi talaga ng Beijing Zoo. Welcome to Beijing Olympic Tower! We made it here! Tingnan nyo guys. Ah. 258 meters daw ang taas ng Olympic Tower guys. May fair dito guys. Science fair siguro. Ayan oh. Mga invention man din ni. Saan man ni mo ron? Cool! Mga inventions pala to guys, science invention. China. Oo, parang fair siya dito sa Beijing Olympic Park. Ah, libre lang to. Wala. Hindi kasi namin maintindihan guys, pero ito siya. Wala man. Ang ganda naman dito guys. Grabe, hindi ako kapaniwalan dito na kami. Woo! So, to give you an idea guys, we are here at Beijing Olympic Park. Alam nyo ba, this is the largest Olympic Park na ginawa sa buong mundo. And dito lamang ginanap ang dalawang Olympic, ang Winter and Summer Olympic. Pakalawak ng park neto guys. And yan yung Beijing Olympic Tower na pinagpicturean namin kanina. MJ, hindi ako kapaniwala nga dito na kami. And alam nyo, kanina nabutan namin yung science fair and ang daming mga binibenta din mga foods. Wala palang entrance fee dito guys, libreng-libre. Beijing Olympic Park! We made it here! Ayan pala yung Beijing Olympic Tower din na pinagpicturean naman ganyan. Grabe, ang ganda! Sobrang ganda! Yan, golden hours na guys, 5:15 PM. And sobrang daming mga locals ang tumatambay dito sa park guys. Napakaganda kasi naman ng park guys. And actually, today, napakaganda talaga ng panahon. Malamig siya at hindi mainit. And napapansin ko talaga guys, ang gandang tambayan dito. Tingnan yung mga locals. Ayan sila. Gutom kayo, ang daming mga kainan din dito guys. So, meron pang coffee shop, Grid Coffee. Ayan. Alam nyo, train station na yan dyan. Ganda. Love it. Grabe. Ah. May train station na pala dyan, guys. Oh. Yan. Sobrang lapit lang. Muna naman yung Bird's Nest. Ayan talaga yung National Stadium. Iconic talaga na landmark dito sa Olympic Park, Beijing. Kaya hahanapin muna namin. And yes, let's go. At ang ganda ng lighting today. Grabe, last day na namin. Ito na naman tayo. Akala ko 5 days is enough dito sa Beijing. Sobrang laki ng Beijing, grabe. And hindi talaga namin napuntahan mostly yung mga attractions here. Madami kaming napuntahan actually, pero madami pa din kulang. Kaya sayang guys. And that's another reason to come back here sa Beijing. Time check, 5:47 PM. Yan, start na sila sa kanilang pagkukumpulan guys. Gusto nila mga ganyan, yung nag-ano sila, kukumpulan sila. Sa push-ups, gidli-gidli, gano'n. Napansin ko guys, mahilig silang mag-zumba or sumayaw sa mga streets. Tapos tumambay with their friends. Sa gilid sila guys, nag-uusap, mga gano'n. Kasi namin talaga, kasi always namin naglalakad. Ayun sila talaga paggabi, nagkukumpulan sila. Let's go guys, kasi andun na yung Bird's Nest.
Oh, ang lamig! Nice king sunset! Daming tao guys, hindi kami lalapit na doon kasi sobrang dami ng mga locals. Ano kayang meron today dito sa National? Baka concert? No? Ayan yung bird's nest, pero ano siya ngayon? Maraming ginaganap na exhibition, concert, dyan na stadium guys. May concert pala talaga guys, Soul Power daw. Kaya pala sobrang daming tao ngayon, may concert pala dito. Ayan yung bird's nest. Hindi na kami pupunta dyan kasi sobrang dami talaga ng tao guys. Daming tao. Time check guys, 7 p.m. And we are back here sa area ng hotel namin. So may Wang Fujing. Yan, kakain tayo guys, but we're strolling around pa. Hanap tayo ng mga kakainan. Talaga guys. Ano kaya yan? Dito banda din guys. Grabe, ang daming pwedeng bilhin. Hey guys, alam niyo ba? Naka-jacket na sila. Kami naka-normal lang na suot. Grabe ang lamig guys. 19 degrees. Sobrang lamig ng 19 degrees. Kaka-travel namin ng maiinit na lugar, hindi na namin matansya kung gaano kalamig yung 19 degrees. Night na pala naman dito sa Beijing. Agoy, uli na siya. Balik lang tada rin, no? Babalik tayo dito, guys. Madami pa kaming hindi pa talaga napuntahan. Kaya babalik tayo dito soon. Kakain sana kami ng hotpot, guys. Kaso lang, nung mag-order na kami, hindi namin alam kung paano mag-order. Pero binigyan naman kami ng English menu. Kasi nakakalito talaga guys. Yes. So, ang ginawa namin, sinabi namin na ano na lang, na lalabas na lang kami kasi hindi namin alam paano mag-order. So, andito ulit kami sa may Shendian noodles. Yung kinainan namin kahapon. May option pala na not spicy. So, ayun, yung pinili ko not spicy. Kamura lang guys ha. Ito yung menu nila. Post nyo na lang guys kung gusto nyo dito. Yan. Mura lang yung kinainan namin. Actually, mura lang talaga sila dito. Pero mas mura talaga dito sa Shendian noodles. And yung in-order ko ay etong matsutake. 36 yuan siya guys. More or less 200 pesos. Mga ganon. Small na yan guys ha. Grabe. Ang lapa naman ng servings nila. Yan. Yung in-order niya, mixed beef. With beef intestine. No? Thank you. Wonton. Ay, matsutake pala to. Matsutake. Grabe, ang laki. Good morning. It's day 6 na natin dito sa Beijing. But this is our last day kasi uuwi na tayo ng Pilipinas. Ay, hindi pa pala. From here sa Beijing going to Guangzhou, and then tomorrow naman yung flight naman Guangzhou going to Manila. It's 8:20 a.m. and yung flight naman going to Guangzhou ay 1:30 p.m. pa naman. So tara guys, let's grab some breakfast, mag-check out, and then iwan muna natin yung gamit natin, and then kain muna tayo saglit. So tapos na kami mag-check-in, sobrang bilis ng check-in. Iniwan lang namin yung yung key card, and then okay na daw. Tapos eto, bibili muna ako ng kape guys kasi nagugutom na ako. Parang mahapdi yung tiyan ko. So pag hindi ako kakain or iinom ng kape, mainit, baka mahilo ako. Charos. So from here kasi mga 60 minutes sa DD up yung biyahe. From here going to airport. Yung babait nila dito. Alam mo yung willing silang tulungan ka. Siyempre di ba hindi kami marunong mag-Chinese. So pag nakikita nila na hindi talaga dito, ready na silang tumulong sa'yo guys. Halimbawa, pag-order, or this one, so coffee, hindi ko alam paano sabihin. Tapos ayun, may nag-assist sa akin. Di ba? So, nasa loob na kami ng DD car guys. And alam nyo, from here, mga 40 kilometers. Pero nasa DD up, 60 minutes daw yung biyahe. So, we decided na mag-ride na guys para komportable naman kami. Mura lang din naman guys. Kaya again, if you want comfort, pwede na kayo ganito.
mag-book sa Didi, or if you want na makatipid, pwede naman kayong mag-train din also. Ayan. Time check guys, ano pa? 8:35 AM. So, inagahan na namin kasi baka traffic. Ma-traffic pa naman sa Beijing. So, let's see. Let's go. Bye-bye. Ito pala yung area namin, guys. Ito yung Dongsheng Street. Tapos, sa kabila naman na area, Wangfujing Street. Connect na lang to silang lahat, guys. And what I love dito sa Dongsheng Street, ang daming mga local shops and restaurants. Sa Wangfujing naman, ang daming malls and shopping. Pero mas bet ko dito panda sa may Dongsheng Street. Ayan, ang ganda. Ang lapit lang pala ng CCTV tower na nakita ko kanina. Let's go. Let's just chill. Time check, 9:42 AM, and we finally arrived here at Beijing Daxing International Airport, guys. Ayun guys, domestic muna kami kasi nga may layover kami sa Guangzhou. So mag-check-in kami, bag drop, tapos ayun, papasok na tayo sa loob. Medyo malayo talaga siya guys, mga 1 hour din talaga yung biyahe namin from Wangfujing going here sa Daxing Airport. Domestic departures guys, let's go! Sa loob guys, by the way, before pala kayo papasok sa airport guys, dadaan muna kayo sa anti-explosive na screening doon. After nyan, makakapasok na kayo. Grabe yung kaba ko guys, kanina hindi kami makapag-check-in doon kasi domestic pala yun. Since magle-layover lang kami sa Guangzhou, dito kami dapat pala sa international mag-check-in para Manila yung ma-search nila. Tapos ayun, layover to Guangzhou nga. Kinabahan ako guys kasi sa screenshot ko sa Agoda app, 1:30, tapos baka military time yun. Diyos ko, naiwanan na naman kami. Pero buti na lang talaga upon checking sa flight talaga namin, sa booking confirmation namin, 13:30 PM pa naman. So, saktong-sakto lang. Kaya ayan, talagang i-check nyo yung time ng flight nyo. So, eto, domestic through check-in tayo. Ayun guys, tapos na kaming mag-check-in. So guys, kanina sa security screening, yung passport ko na UP. Kaya medyo natagalan kanina kasi yung officer kasi pag scan niya ng passport ko talaga, kaya yun na UP. Problema tuloy ako neto pag sa immigration na sa Guangzhou. Bobo shop. Ito yung price guys. Oh, kung gusto niyo bumili. Molly, 69. Price range, 59 to pinakamahal, 99. Mali ko. Kuha na siya. Oh. Tangerine. Oh. Tangerine. As the largest hub carrier at the new Beijing will bridge ahead. Guangzhou kasi sinasabi nila guys. So yes, welcome to Guangzhou or Guangzhou. Yes, we are here finally and time check 4:30 PM na. Guys, connected lang pala yung boarding gate nila and arrival din guys. So eto, pupunta kami sa transfer counter, international transfers. Yes, pupunta kami ng international transfers. Hindi na kasi kami lalabas ng airport guys since our flight tomorrow is 8 AM. Maulan pa ngayon sa Guangzhou. So ang mangyayari, dito na lang kami matutulog sa airport ng Baiyun International Airport. So if you have also the same flight namin guys na may layover din dito or anywhere in China and hindi na kayo lalabas guys, ayan, sundan nyo lang yung international transfers. Yan na yun guys, transfer to international. Ayan, alam niyo yung feeling na ano,
Parang kailan lang tayo dumating dito sa Bayun Airport. Tas ngayon, pauwi na tayo. Grabe, ang bilis ng araw. Basta bare months talaga, sobrang bilis ng araw. Madali namang sundan kasi may mga signage talaga na makita niyo talaga yung international transfer. Yan yung maganda dito, guys. Grabe. Ang daming sign. And ayan, baggage claim yan siya, guys. So, hindi tayo dyan. Dito tayo. International transfers. Then, dadaan na tayo ng immigration. And then, ano na, dire-diretso na to. Let's go. And just like that, andito na kami ngayon sa International Departure Area. Ayan. Nakadaan na kami ng immigration, guys. And sobrang bilis kasi konti lang naman yung tao doon. Tapos wala nang tanong-tanong, tatak na diretso. Ayan. And kung andito kayo ngayon sa Bayan International Airport, this is it. Yan. So kung meron kayong mahabang layover, pwede kayong tumambay sa mga lounge. Silang common or free seating lounge kung saan pwede nyong gamitin, and that's for free. Na-try namin yan, guys, mag-overnight dyan. Ito yung free relaxation area for transit passengers. Ayan, transfer lounge here at Bayun Airport. Na-try namin dito matulog actually, guys, and sobrang convenient naman. Ayan, maliwanag lang siya, but mamaya kasi pag mga gabing-gabi na, mag-tone down ba? Second time na naman dito, guys, no? So, ito yung common area, guys. Kasi, as far as I remember, nung flight namin going to Manila, malayo yung boarding gate. Kaya dito na lang kami nagstay kasi malapit sa toilet, malapit sa mga tao, malapit sa 7-Eleven and cafe. Ayan. Hindi na kami lumabas, guys, kaya if kayo din, pwede na kayong hindi lumabas. But if you have mas mahabang layover, well, pwede talagang lumabas, guys. Especially kung may visa kayo. Dumaan na kami ng immigration, and dito na kami magpapagabi talaga sa airport. Ulan kasi ngayon sa Guangzhou, guys. Tingnan nyo, napaka-ulan. Kanina nga, severe turbulence daw yun. Pero sakto lang naman. Magaling yung piloto, guys. Ayan, maulan talaga sa Guangzhou. Ngayon, since we wanted to relax, alam nyo ba, napaka-advanced na talaga dito sa China. Meron silang resting cabin and napaka-futuristic niyang tingnan, guys. It's a sleep pod dito sa Bayan International Airport. Avail kami, this one. Tingnan nyo. Ito yung mga sleep pod dito sa Bayan Airport. Ayan. Pwedeng hourly or pwedeng 6 hours, 3 hours. Pwede ding 12 hours. And before ko sabihin sa inyo yung price, papakita ko muna sa inyo yung aming sleep pod, yung room namin, guys. Ang ganda. Ano siya, guys, Dito kay Ivan. Dito siya. Dito naman yung sa amin. Ay, sa akin pala. So, i-open natin, guys, para makita niyo. Maliit siya tingnan, pero actually, komportable siya, guys. Ang gusto ko talaga kasi may privacy talaga dito. And eto yung makikita nyo. That's the chair. Ayan. Isa-isahin natin, guys. Ito yung TV dito. Hindi ko pa nagagamit, but that's the TV. My fire extinguisher. And then, ayan, saksakan. Ito yung keycard ko, guys. And meron ditong mga functions. Ito sa light sa taas. Ngayon, guys, nagbabago yung lighting niya. Tapos merong saksakan. And then dito naman sa mirror to siya, guys. Tingnan niyo yung mirror, guys. Meron kasi tayong mirror. So, it's the yellow. Yan. Ito naman yung sa TV, guys. Ito yung USB for the fan. Meron din ditong Type-C port. And keep quiet, smoking. Ito naman yung pang-lock ng door. Ito naman yung Ito. Para saan nga to? Nakalimutan ko to, guys. May telephone siya, guys. Ayan. I like na merong ganito dito. Pwedeng isabit with jacket. Tapos, ito yung lounge chair. Chair siya, guys. Tingnan nyo. Ito naman yung space. Ayan. Yan, mayroon ka dito ang working table. Maliit na working table. Ito yung higaan mo. So, chair siya titingnan, guys. Kung ayaw mo munang mahiga, pero pwede mo siyang i-adjust dito. Ayan, adjust natin, guys,
tingnan nyo. Na-a-adjust siya. Oh. Sinasabi ko sa inyo, ang bongga, diba? Actually, nakakagalaw naman ako. Kasya naman ako, guys, so far. Pero hindi kasi ako matangkad. Kaya, tingnan nyo. Pero siguro kung matangkad, yuyuko talaga kayo. Anyway, hindi naman kayo tatay o bonggang-bongga dito, diba? Most likely, uupo pa din talaga. Para ka na sa business class. Ganon yung atake niya dito. Wow! Pa-flash ko dito yung price niya. And kung hour lang kayo, 3 hours, 1 hour, medyo may kamahalan siya actually. Pero, ayun na nga, pag mahaba yung time nyo, mas mura siya. So, eto, nakuha namin for around 218 yuan. So, in peso, lumalabas na 1,700 siya. Good for 12 hours. So, imagine. For us, guys, okay na yun para makapagpahinga yung mga tito and tita nyo. Mga auntie and uncle nyo, guys. And for the experience also. Kasi na-try nga namin dito matulog overnight na sa free lounge lang. Madaming pwesto. Okay naman, pwede naman. Pero, hindi talaga siya nakaka-relax. So, ayun, magpapahinga tayo, guys. And sobrang na-enjoy ko itong nakuha namin for today. And yeah, balikan ko kayo later. Magpapahinga muna ako, tapos kakain tayo later. And yeah, see you later! Bye-bye! So, good night! Kapahinga tayo ng maga kasi maga tayo tomorrow. And para masulit natin itong binook natin na sleep pod dito sa Guangzhou. Good morning! Good morning, guys. Check, 6 a.m. na and our flight is 8 a.m. Pero boarding na namin mga 7:20 a.m. So, andito na kami sa boarding gate namin, gate 150. So, kagabi naka-rest naman kami doon, guys, sa sleep pod. As in, like, hindi siya malamig. Sobrang lamig kasi sa airport dito, guys. Pero ayun, sakto lang yung lamig niya. Tapos, may privacy. Komportable naman. So, if babalik ng Pilipinas, all you need ay e-travel. And I guess that's it, guys. Thank you so much for joining our 7 days. Lahat-lahat. 7 days, guys, na travel dito sa China. And I hope na nag-enjoy kayo sa travel namin, guys. And I hope na mabudol ko kayo na mag-book na talaga ng flight going here sa China. Especially in Beijing, kasi Beijing yung focus natin sa vlog na ito. And that's it for this video. If nagustuhan nyo, don't forget to like and subscribe. Follow nyo na din ako sa akin socials. Ayan. And gamitin yung aking Agoda code for hotel bookings na pwede nyo ma-avail for 10% discount na din. Ayan, Sami Agoda. And for activities naman, guys, gaya sa Universal Studios Beijing and tour sa The Great Wall, Doc Sami Club pa rin.